Sa paanan ng luntiang kabundukan ng Barangay San Isidro, ay naroon ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Doon nakatira ang mag-asawang Robin at Lita. 2 taong kilala sa baryo bilang mababait, masisipag, at marunong makontento sa simpleng buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang kasipagan, tila ba sinusubok sila ng kapalaran sa bawat pag-ikot ng panahon. Araw-araw ay gumigising si Robin bago pa sumikat ang araw. Hawak ang lumang itak at kalaykay. Tinatahak niya ang makitid na daan patungo sa maliit nilang bukirin. Ang lupang kanyang sinasaka ay hindi niya pag-aari. Ipinauupahan lamang iyon ng mayamang hasyendero kapalit ng malaking bahagi ng kanilang ani. Sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit ang naging takbo ng kanilang buhay. Kapag maganda ang panahon, sapat lamang ang kanilang naaani upang mabayaran ang utang sa tindahan at makabili ng kaunting bigas. Kapag tagtuyot naman o bumagyo, muli silang lumulubog sa pagkakautang. Hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay na nagreklamo si Robin. Naniniwala siyang darating din ang araw na babalik sa kanila ang bawat butil ng pawis na kanyang ibinuhos sa lupa. Si Lita naman ay isang mapagmahal na asawa. Habang nasa bukid si Robin, siya ang nag-aalaga sa kanilang maliit na gulayan at ilang manok sa bakuran. Gumagawa rin siya ng mga banig na ibinebenta sa palengke upang kahit paano ay may pandagdag sa kanilang gastusin. Isang gabi, habang tahimik silang naghahapunan ng nilagang kamote, napansin ni Lita na halos hindi na kumakain ang kanyang asawa. "Robin," mahina niyang sabi, "ikaw na lang ang kumain, kanina ka pa nagtatrabaho." Ngumiti lamang si Robin. "Busog na ako." Ngunit alam ni Lita ang totoo. Kaunti lamang ang kanilang pagkain, kaya sinasadya ng kanyang asawa na ibigay ang mas malaking bahagi sa kanya. Napayuko si Lita. "Hanggang kailan kaya ganito ang buhay natin?" Hindi agad sumagot si Robin. Tumingin siya sa kisame ng kanilang kubo bago nagsalita. "Hindi habang buhay ay mahirap tayo. Hindi man ngayon, darating din ang araw na pagpapalain tayo." Ngumiti si Lita kahit puno ng pangamba ang kanyang puso. Lumipas ang mga linggo. Dumating ang matinding tag-init. Unti-unting natuyo ang mga palay sa bukid. Ang dating luntiang taniman ay naging kulay dilaw at kayumanggi. Pumutok ang lupa sa tindi ng init. Halos mawalan ng pag-asa ang buong baryo. Maraming magsasaka ang napilitang ibenta ang kanilang kalabaw upang may maipambili lamang ng pagkain. Ngunit si Robin ay nanatiling lumalaban. Isang umaga, nagpasya siyang maghanap ng tubig sa mas malayong bahagi ng kagubatan. Ayon sa matatanda, may dating batis doon na matagal nang natuyo. Umaasa siyang baka mayroon pang natitirang bukal na maaaring pagkunan ng tubig para sa kanyang tanim. Bitbit ang isang lumang pala, naglakad siya ng halos kalahating araw. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang maririnig na huni ng ibon. Walang lagaslas ng tubig. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin ang sumasabay sa kanyang paglalakad. Nakarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na tila matagal nang hindi naaapakan ng tao. Naroon ang isang napakalaking punong balete. Nakapaligid dito ang makakapal na baging. Sa paanan nito ay tila may lumang istrukturang natatakpan ng lumot. Lumapit si Robin. Unti-unti niyang inalis ang mga tuyong dahon at damo. Laking gulat niya nang makita ang bilog na bunganga ng isang napakalumang balon. Ang mga batong nakapalibot dito ay nababalot ng makapal na lumot. Halatang napakatagal na nitong nakalimutan ng panahon. Sumilip siya sa loob. Hindi niya makita ang ilalim.
Napakalalim nito. Kumuha siya ng maliit na bato at inihulog. Matagal bago niya narinig ang mahinang lagapak. Nagtaka siya. Kung may tubig pa roon, bakit tila napakalalim ng pagitan? Habang pinagmamasdan niya ang balon, may napansin siyang kakaibang ukit sa mga batong nakapalibot dito. Mga sinaunang simbolo na hindi niya maintindihan. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang yumaong lolo. May isang mahiwagang balon daw noon, sa gitna ng kagubatan, na pinagpapahingahan ng mga espiritu ng kalikasan. Ngunit walang nakaalam kung saan iyon matatagpuan. Napailing si Robin. Hindi na siguro iyon totoo. Bago siya umalis ay napansin niyang halos maubos na ang kanyang baong tubig. Sa matinding pagod at uhaw, napaupo siya sa gilid ng balon. Napapikit siya. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tahimik siyang nanalangin. Hindi ko hinihiling na yumaman ako. Gusto ko lamang magkaroon ng sapat na ani upang hindi na magutom ang asawa ko. Iyon lang ang hinihiling ko. Pagkasambit niya ng mga salitang iyon, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting gumalaw ang mga dahon ng napakalaking balete. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Tila may kakaibang liwanag na sumisilip mula sa kailaliman ng lumang balon. Hindi siya makagalaw. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang mahiwagang liwanag na unti-unting lumalakas habang ang buong kagubatan ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Nakatitig lamang si Robin sa kakaibang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng lumang balon. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang pagod na kanina lamang ay halos nagpabigat sa kanyang katawan, ay tila biglang nawala. Pinalitan ito ng matinding pagtataka at kaba. Unti-unting lumakas ang malamig na simoy ng hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng napakalaking punong balete na tila may ibinubulong sa kalangitan. Hindi man lamang gumalaw ang ibang mga puno sa paligid. Ang balon lamang at ang balete ang tila nabubuhay sa sandaling iyon. Napaatras si Robin ng ilang hakbang. Hindi siya madaling matakot, ngunit iba ang pakiramdam na dulot ng lugar na iyon. Para bang may mga matang tahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya. Muli niyang sinilip ang balon. Ang liwanag na kanina ay nasa kailaliman lamang ay unti-unting umaangat. Hindi ito apoy at hindi rin tila sinag ng araw. Isa itong malambot na gintong liwanag na hindi nakakasilaw ngunit nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang tumigil ang hangin. Naging napakatahimik ng buong kagubatan. Mula sa loob ng balon ay may isang mahinang tinig na kanyang narinig. Robin! Nanigas ang kanyang katawan. Napalingon siya sa paligid. Wala namang tao. Muli niyang narinig ang tinig. Robin! Mas malinaw na ngayon. Hindi ito galit. Hindi rin nakakatakot. Isa itong tinig na tila puno ng katandaan at karunungan. Lumunok siya. Sino ka? Walang sumagot. Sa halip ay muling kumislap ang liwanag. Dahan-dahang lumapit si Robin sa gilid ng balon. Hindi ako masamang tao. Mahina niyang sambit. Kung sino ka man, hindi ako naparito upang manggulo. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Maraming taong dumaan sa kagubatang ito. Marami ang naghahanap ng kayamanan. Marami ang naghahangad ng kapangyarihan. Ngunit ikaw lamang ang humiling para sa iba bago ang sarili. Napakunot ang noo ni Robin. Hindi ko naiintindihan. Muling nagsalita ang tinig. Ang puso ng tao ang tunay na sinusukat ng balon. Tahimik na nakinig si Robin. Ang taong sakim ay walang makukuha.
ang taong sinungaling ay mawawalan ng lahat. Ngunit ang taong marunong magpasalamat ay bibigyan ng pagkakataon. Hindi malaman ni Robin kung panaginip lamang ba ang lahat ng ito. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Pareho pa rin. Nararamdaman pa rin niya ang init ng lupa at ang lamig ng hangin. Hindi siya nananaginip. Biglang umangat mula sa balon ang isang maliit na sisidlang yari sa luwad. Hindi ito hinawakan ng kahit sino. Unti-unti lamang itong lumutang hanggang sa huminto sa harapan ni Robin. Nanginginig niyang kinuha ang maliit na sisidlan. May laman itong malinaw na tubig. Kunin mo. Ang tubig na iyan ay hindi para sa iyong uhaw, kundi para sa lupang iyong minamahal. Napatingin siya sa sisidlan. Ibuhos mo lamang ang isang patak sa unang bahagi ng iyong bukirin. Huwag kang maging sakim. Huwag mong gamitin ito upang manlamang. Huwag mong ipagbili ang biyayang matatanggap mo. At higit sa lahat, huwag mong sasabihin kanino man kung saan mo natagpuan ang balon. Napalunok si Robin. Ano ang mangyayari kapag hindi ko nasunod? Tumahimik ang tinig. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita. Ang biyayang ipinagkakaloob ay maaari ring bawiin. Higit pa roon. Ang kasakiman ay may kapalit na kapahamakan. Napatango si Robin. Hindi ko sisirain ang aking pangako. Unti-unting naglaho ang gintong liwanag. Humina ang malamig na hangin. Bumalik ang huni ng mga ibon. Parang walang nangyari. Tanging ang maliit na sisidlan sa kanyang mga kamay ang nagpapatunay na totoo ang lahat. Maingat niya itong isinilid sa kanyang lumang bayong. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang naglakad pauwi sa kanilang kubo. Halos palubog na ang araw nang dumating siya. Agad siyang sinalubong ni Lita. Robin, kanina pa kita hinihintay. Nag-alala na ako. Ngumiti si Robin upang hindi mahalata ang kanyang kaba. Pasensya ka na, napalayo ako ng paghahanap ng tubig. Napansin ni Lita ang pagod sa mukha ng asawa. May nakita ka ba? Sandaling natigilan si Robin. Naalala niya ang bilin ng mahiwagang tinig. Hindi gaano, pero may nakita akong kaunting malinis na tubig. Hindi na nagtanong pa si Lita. Alam niyang kapag may nais sabihin ang kanyang asawa, ay kusa rin itong magsasalita. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Lita, maingat na inilabas ni Robin ang maliit na sisidlan. Hindi pa rin nababawasan ang malinaw na tubig sa loob nito. Tumingin siya sa kanilang munting bukirin sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang nangyari. Ngunit wala na rin naman siyang mawawala. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, nagtungo siya sa unang bahagi ng kanilang tuyot na palayan. Maingat niyang binuksan ang sisidlan. Isang patak lamang ng mahiwagang tubig ang kanyang ibinuhos sa lupa. Tahimik siyang naghintay. Walang nangyari. Napabuntong hininga siya. Marahil ay dala lamang iyon ng kanyang pagod at gutom. Ngunit habang papalayo na siya, may napansin siyang kakaiba. Sa lupang ilang linggo ng tuyong-tuyo, may isang maliit na luntiang usbong na dahan-dahang sumibol. Huminto si Robin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At habang unti-unting sumisikat ang araw, lalo pang dumarami ang mga luntiang usbong na tila muling binubuhay ang buong bukirin. Hindi makapaniwala si Robin sa kanyang nasasaksihan. Ang lupang ilang linggo nang bitak-bitak dahil sa matinding tag-init ay tila unti-unting nabubuhay. Mula sa bahaging pinatakan niya ng mahiwagang tubig, nagsimulang sumibol ang maliliit na luntiang dahon. Habang tumatagal, kumakalat ang sigla ng lupa sa iba pang bahagi ng bukirin. Napaluhod siya sa lupa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang bagong sibol na palay. Malamig at sariwa ito, na para bang hindi kailanman dinaanan ng matinding init ng araw.
Panginoon, mahina niyang bulong. Maraming salamat. Hindi siya nagdiwang. Hindi siya sumigaw sa tuwa. Sa halip, mas lalo siyang naging mapagpakumbaba. Naalala niya ang mahiwagang tinig mula sa balon at mahigpit nitong babala. Ang biyayang ito ay hindi dapat gamitin sa kasakiman. Mabilis siyang umuwi upang ipaalam kay Lita ang magandang balita. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang naghahanda ng almusal ang kanyang asawa. Robin, bakit parang iba ang saya ng mukha mo? Tanong ni Lita habang nakangiti. Hinawakan ni Robin ang kanyang kamay. Lita, sumama ka sa akin. Hindi na nagtanong si Lita. Sumunod siya habang mabilis silang naglalakad patungo sa bukirin. Pagdating nila roon ay napahinto si Lita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dating tuyong lupa ay unti-unti nang nababalutan ng lunti ang mga palay. Hindi pa ito ganap na malago, ngunit malinaw na may buhay na muling bumalik sa bukirin. Napaluha si Lita. Himala ito! Tahimik lamang na tumango si Robin. Lumuhod silang mag-asawa at sabay na nagpasalamat sa Diyos. Hindi na sila nagtanong kung paano nangyari iyon. Para sa kanila, sapat nang malaman na may pag-asa pa pala. Sa mga sumunod na araw ay lalo pang lumago ang kanilang pananim. Samantalang ang mga bukirin ng ibang magsasaka ay nananatiling tuyot, ang taniman ni na Robin at Lita ay tila hindi naaapektuhan ng tag-init. Nagsimulang mapansin ito ng mga taga-barangay. Isang umaga, habang naglilinis si Robin ng damo sa kanyang bukid, lumapit ang kanyang kapitbahay na si Mang Berto. Robin, wika nito, ano bang pataba ang ginagamit mo? Napangiti si Robin. Wala naman Mang Berto, sipag at dasal lang. Napakamot sa ulo ang matanda. Ang hirap paniwalaan. Pareho naman ang panahon natin. Ngumiti lamang si Robin. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang gumanda ang kanilang ani. Ang bawat uhay ng palay ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga butil ay puno at ginintuang ginto kahit hindi pa panahon ng anihan. Naging usap-usapan ito sa buong baryo. May mga natuwa para sa kanila, ngunit mayroon ding nagsimulang mainggit. Isa na rito si Don Marcelo, ang mayamang may-ari ng malaking lupang sinasaka ng maraming magsasaka sa baryo. Hindi siya sanay na may umaangat na mas mahirap kaysa sa kanya. Isang hapon, ipinatawag niya si Robin sa kanyang malaking bahay. Pagdating ni Robin ay magalang siyang yumuko. Ipinatawag niyo po ako? Pinaupo siya ni Don Marcelo. Robin, matagal na kitang kilala. Opo, masipag ka. Salamat po. Tapat ka. Opo. Ngumiti ang matanda. Pero may gusto akong malaman. Tahimik na naghintay si Robin. Paano mo napaganda ang ani mo? Sandaling natigilan si Robin. Naalala niya ang kanyang pangako. Wala pong lihim, Don Marcelo. Nagsumikap lang po kami. Hindi kumbinsido ang matanda. Walang magsasakang kayang gumawa ng himalang iyan. Tahimik si Robin. Patuloy na nakatingin sa kanya si Don Marcelo. Sabihin mo ang sikreto. Handa kitang bayaran. Umiling si Robin. Wala po talaga akong maibibigay na sikreto. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mayaman. Kung kanina ay tila mabait itong kausap, ngayon ay malamig na ang mga mata nito. Sige, pwede ka nang umuwi. Magalang na yumuko si Robin bago lumabas. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, hindi niya alam na may 2 tauhan ni Don Marcelo
ang lihim na sumusunod sa kanya. Inutusan sila ng kanilang amo na alamin kung ano ang ginagawa ni Robin sa bawat araw. Kinagabihan, ikinuwento ni Robin kay Lita ang nangyari. "Natatakot ako," mahinang sabi ni Lita. "Baka may masamang balak si Don Marcelo." Hinawakan ni Robin ang balikat ng asawa. "Habang wala tayong inaagrabyadong tao, wala tayong dapat ikatakot." Ngunit sa kanyang puso ay naroon ang isang mabigat na pakiramdam. Pakiramdam niya ay nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Samantala, sa malaking bahay ni Don Marcelo, nakatanaw ang matanda sa malawak niyang bukirin na halos matuyo na sa tindi ng init. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod. "Walang simpleng magsasaka ang dapat magkaroon ng higit sa akin. Lalamanin ko ang lihim na yan." At sa gabing iyon, tahimik na nagsimula ang kanyang plano upang sundan si Robin saan man ito magpunta. Mula nang ipatawag siya ni Don Marcelo, naging mas maingat si Robin sa bawat kilos niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may mga matang palaging nakasunod sa kanya. Isang umaga, bago pa sumikat ang araw, maaga siyang nagtungo sa bukirin upang tingnan ang kalagayan ng kanilang mga pananim. Habang naglalakad sa makitid na pilapil, napansin niyang may mga bakas ng paa sa basang lupa. Hindi iyon sa kanya, hindi rin kay Lita. Huminto siya at pinagmasdan ang mga bakas. Malalaki ang mga yapak at tila dalawa ang taong dumaan doon. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa dulo ng pilapil, ngunit bigla na lamang nawala ang mga bakas sa matigas na lupa. Napabuntong hininga siya. Maaaring may mga usisero lamang na napadaan, ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalala. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niyang nagdidilig si Lita ng kanilang mga gulay. "Robin," sabi nito, "may dalawang lalaking nagtatanong tungkol sa iyo kanina." Napatingin siya sa asawa. "Sino sila?" "Hindi ko kilala." Sabi nila, naghahanap lang daw sila ng trabaho. Pero parang iba ang tingin nila sa paligid. Natahimik si Robin. Hindi niya sinabi ang kanyang hinala, ngunit alam niyang maaaring mga tauhan iyon ni Don Marcelo. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga silang mag-asawa sa harap ng kanilang kubo, nagsalita si Lita. "Robin, may itinatago ka ba sa akin?" Nagulat siya sa tanong. "Bakit mo nasabi?" "Napapansin kong madalas kang malalim ang iniisip. Kilala kita. Kapag may problema ka, hindi mo agad sinasabi." Napangiti si Robin. "Hindi kita gustong alalahanin." "Hindi ba't mag-asawa tayo? Kung mabigat ang dinadala mo, dapat pareho natin itong binubuhat." Huminga ng malalim si Robin. Hindi niya maaaring sabihin ang tungkol sa mahiwagang balon at sa pangakong ginawa niya. Ngunit ayaw rin niyang magsinungaling sa asawa. "May mga taong gustong malaman kung bakit gumanda ang ating ani." Tumango si Lita. "At natatakot akong baka gumawa sila ng masama." Hinawakan ni Lita ang kanyang kamay. "Ano man ang mangyari, magkasama nating haharapin." Napawi ang bigat sa dibdib ni Robin. Kinabukasan, muling nagtungo si Robin sa kagubatan. Nais niyang magpasalamat sa mahiwagang balon sa biyayang natanggap nila. Ngunit sa pagkakataong ito, naging mas maingat siya. Paulit-ulit siyang lumilingon upang matiyak na walang sumusunod sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, sa may kalayuan ay may dalawang lalaking nagtatago sa likod ng mga puno. Sila ang mga tauhan ni Don Marcelo. Tahimik nilang sinusundan si Robin. Ngunit habang papalalim sila sa kagubatan, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang daang kanina lamang ay malinaw ay tila biglang naglaho. Nagmistulang magkakapareho ang lahat ng puno. Paulit-ulit silang bumabalik sa iisang malaking bato,
kahit iba ang direksyong kanilang tinatahak. "Sigurado ka bang dito siya dumaan?" tanong ng isa. "Oo, hindi ko siya inaalis sa paningin ko." "Kung ganoon, bakit parang naliligaw tayo?" Unti-unting bumigat ang kanilang paghinga. Sa bawat hakbang nila, ay lalo lamang silang nalalayo sa kanilang nais puntahan. Samantala, si Robin ay ligtas na nakarating sa punong balete. Naroon pa rin ang mahiwagang balon, tahimik at tila naghihintay. Lumapit siya at magalang na yumuko. "Maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob mo. Hindi ko ito sasayangin." Ilang sandali ang lumipas. Muling lumitaw ang banayad na gintong liwanag mula sa kailaliman. Kasabay nito ang pamilyar na tinig. "Robin, nagpapasalamat ako," sagot niya. "Ngunit mag-ingat ka." Napalunok siya. "Bakit?" Ang lihim ay unti-unti nang hinahanap ng mga pusong sakim. May mga taong nais angkinin ang biyayang hindi para sa kanila. Napayuko si Robin. "Ano ang dapat kong gawin?" "Huwag mong ipakita ang landas. Huwag mong hayaang manaig ang takot. At tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto o ani, kundi sa kabutihang ibinabahagi." Tahimik na tumango si Robin. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng isang hindi inaasahang balita. Humahangos na lumapit si Mang Berto. "Robin! Ano po yon? May mga taong nanira sa isang bahagi ng bukid mo kagabi." Mabilis na tumakbo si Robin patungo sa kanyang taniman. Pagdating niya roon, bumigat ang kanyang dibdib. May ilang bahagi ng palayan na sinadyang tapakan. Nabali ang mga uhay at nasira ang mga bagong sibol. Napaluha si Lita habang pinagmamasdan ng pinsala. Ngunit sa halip na magalit, lumuhod si Robin at maingat na itinayo ang mga natumbang palay. "Wala tayong paghihigantihan," mahina niyang sabi. "Ang lupa ay marunong ding magpagaling." Sa may kalayuan, nakatanaw si Don Marcelo. Hindi siya nasiyahan. Sa kabila ng paninira, nanatiling matatag si Robin. At doon niya napagtanto na kung nais niyang makuha ang lihim ng mahiwagang ani, kailangan niyang gumawa ng mas mapanganib na hakbang. Maagang maaga pa lamang ay nasa bukirin na sina Robin at Lita. Tahimik nilang inaayos ang mga palay na nasira noong nakaraang gabi. Bagamat mabigat sa kalooban ang nangyari, hindi nila hinayaang manaig ang galit. Habang maingat na itinataas ni Robin ang mga nabuwal na uhay, napansin niyang sariwa pa rin ang mga ugat ng mga ito. "Maaari pa itong mabuhay," sabi niya. Ngumiti si Lita. "Kung may pag-asa ang halaman, mas lalo tayong dapat magkaroon ng pag-asa." Buong maghapon silang nagtrabaho. Tinanggal nila ang mga tuyong damo, inayos ang pilapil, at nilinis ang paligid ng taniman. Pagsapit ng hapon, tila nabawasan ang bigat ng kanilang loob. Hindi man nila maibalik ang mga nasirang palay, alam nilang ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Habang pauwi sila, napansin nila ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno sa gilid ng daan. Payat ito, gusot ang damit, at halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Nang makita sila ng matanda, nahihiyang yumuko ito. "Pasensya na kayo," mahina nitong sabi. "May maihihingi ba sana akong kahit kaunting pagkain?" Nagkatinginan sina Robin at Lita. Ang totoo, sapat lamang ang dala nilang pagkain para sa gabing iyon. Kung ibibigay nila ang kalahati nito, baka sila naman ang magutom kinabukasan. Ngunit hindi nagdalawang isip si Lita. Inilabas niya ang baon nilang kamote at tinapay. "Nanay, ito na po ang mayroon kami."
Napaluha ang matanda. Hindi ba kayo magugutom? Ngumiti si Robin. Mas mabuti ng hati-hati tayong mabusog kaysa may isang taong walang makain. Magkahalong luha at saya ang namutawi sa mukha ng matanda. Paulit-ulit siyang nagpasalamat bago dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na nila ito muling nakita. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila sa kanilang kubo, napansin ni Lita na halos wala na silang natitirang pagkain. Robin, mahina niyang sabi, bukas wala na tayong maisasaing. Hinawakan ni Robin ang kanyang kamay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kinabukasan, bago pa sumikat araw, nagtungo siyang muli sa bukirin. Pagdating niya roon ay natigilan siya. Ang mga palay na natapakan at halos mamatay ay muling nakatayo. Mas luntian ang kulay ng mga ito kaysa dati. Mas mabibigat ang mga uhay. Parang walang nangyaring paninira. Napangiti si Robin. Alam niyang hindi iyon pangkaraniwang pangyayari. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang panahon ng anihan. Nagtipon ang mga magsasaka sa baryo upang simulan ang pag-aani. Isa-isang napuno ang mga sako ng palay ni Robin at Lita. Habang tumatagal, lalo silang nagugulat. Hindi nauubos ang kanilang ani. Ang maliit nilang bukirin ay nagbigay ng ani na halos katumbas ng 3 o 4 na malalaking taniman. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay. Robin, parang pinagpala talaga ang bukid ninyo. Napakaswerte ninyo. Ngumiti lamang siya. Walang swerte kung walang sipag. Ngunit sa puso niya ay alam niyang higit pa sa sipag ang dahilan ng kanilang biyaya. Hindi nila itinago ang kanilang kasaganaan. Sa halip, nagpasya silang ipamahagi ang unang bahagi ng kanilang ani. Binigyan nila ng tig-1 sako ng palay ang matatandang walang pamilya. Tinulungan nila ang mga byuda na walang mapagkunan ng pagkain. Nagbigay rin sila sa mga kapwa magsasakang halos mawalan ng ani dahil sa tagtuyot. Marami ang napaluha sa kanilang kabutihan. Unti-unting nagbago ang tingin ng buong baryo kina Robin at Lita. Hindi lamang sila hinangaan dahil sa masaganang ani. Mas lalo silang iginalang dahil hindi sila nagbago kahit nagsisimula na silang umasenso. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa malaking bahay ni Don Marcelo, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao habang pinakikinggan ang ulat ng kanyang mga tauhan. Don Marcelo, sabi ng isa, ipinamimigay pa po nila ang malaking bahagi ng kanilang ani. Naningkit ang mga mata ng matanda. Ipinamimigay? Opo. Hindi ba sila natatakot maubusan? Hindi po. Tumayo si Don Marcelo at dahan-dahang lumapit sa bintana. Kung gayon, hindi pera ang nagpapayaman sa kanila. May mas malalim na lihim. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Kung hindi natin makuha ang sikreto sa pamamagitan ng pagsunod, sandali siyang tumigil. Kailangan nating hanapin mismo ang pinagmumulan nito. Nagkatinginan ang 2 tauhan. Ano po ang gusto ninyong gawin? Malamig na ngumiti si Don Marcelo. Papasukin ninyo ang kagubatan. Hanapin ninyo ang anumang kakaibang lugar na madalas puntahan ni Robin. Huwag kayong babalik hanggat wala kayong natatagpo ang lihim. Samantala, sa kanilang munting kubo, tahimik na nagdarasal sina Robin at Lita. Hindi nila alam na habang lalo silang pinagpapala, lalo ring lumalapit ang pinakamalaking panganib sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang araw matapos ang masaganang anihan. Dahil sa dami ng kanilang naipong palay, nabayaran ni na Robin at Lita ang lahat ng kanilang utang sa tindahan at sa may-ari ng lupang kanilang sinasaka.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog silang mag-asawa nang walang iniisip na pagkakautang. Ngunit hindi sila naging maluho. Nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Ang lumang kubo ay hindi nila pinalitan. Ang mga lumang kasangkapan ay patuloy pa rin nilang ginagamit. Ang tanging ipinagbago lamang ay hindi na sila nangangambang magutom sa susunod na araw. Napansin ito ng buong baryo. Talagang mababait sina Robin at Lita, madalas sabihin ng mga tao. Kahit pinagpala na sila, hindi sila nagmataas. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, hindi mapalagay si Don Marcelo. Araw-araw ay may mga tauhan siyang ipinapadala sa kagubatan. Sinusuyod nila ang bawat landas, bawat sapa, at bawat punong kanilang madaraanan. Ngunit sa tuwing inaakala nilang malapit na sila sa kanilang hinahanap, bigla silang naliligaw. May mga daang paikot-ikot. May mga landas na tila naglalaho. At may mga punong hindi nila matandaan kung nadaanan na ba nila o hindi pa. Pagod at bigo silang bumabalik sa bahay ng kanilang amo. "Pasensya na po, Don Marcelo," sabi ng isa. "Parang may kung anong puwersang ayaw kaming papasukin sa pinakaloob ng kagubatan." Lalong sumimangot ang matanda. Walang kagubatang hindi kayang pasukin ng tao. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip ay nagsisimula na rin siyang magtaka. Samantala, isang gabi ay muling nagpasya si Robin na puntahan ang mahiwagang balon. Tahimik siyang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang marating niya ang malaking punong balete, agad siyang yumuko bilang paggalang. Hindi pa man siya nakapagsasalita ay unti-unti nang lumitaw ang gintong liwanag mula sa kailaliman ng balon. Kasabay nito ang pamilyar na tinig. "Robin, narito po ako," magalang niyang tugon. "Nararamdaman ko ang kabutihan ng iyong puso. Ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ay ginamit mo upang tumulong sa iba." Napangiti si Robin. "Hindi ko po nakakalimutang, ang lahat ng ito ay hindi tunay na akin." Naging mas maliwanag ang liwanag ng balon. Ngunit makinig kang mabuti. Malapit nang dumating ang pinakamabigat mong pagsubok. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang kasakiman ay hindi basta sumusuko. Kapag hindi nito makuha ang nais sa pamamagitan ng panlilinlang, gagamit ito ng dahas." Napayuko si Robin. "Ano po ang dapat kong gawin?" "Huwag mong hayaang manaig ang galit. Huwag kang gaganti. At tandaan mo, kapag ginamit mo ang biyaya para sa paghihiganti, mawawala ang lahat ng ipinagkaloob sa iyo." Mariing tumango si Robin. "Ipinapangako ko." Biglang humina ang liwanag. Bago ito tuluyang maglaho, may isang maliit na supot na yari sa tela ang dahan-dahang lumutang mula sa balon. Kinuha ito ni Robin. Pagbukas niya, ay nakita niyang may ilang butil ng palay na kulay ginto. Hindi ito tunay na ginto, kundi mga binhing tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. "Itanim mo ang mga binhing iyan sa simula ng susunod na tag-ulan. Huwag mong ibenta. Huwag mong ipagmalaki. At huwag mong hayaang mapasakamay ng taong sakim." Mahigpit na hinawakan ni Robin ang supot. "Ingat na ingat ko po itong iingatan." Pag-uwi niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang gising pa si Lita. "Robin, saan ka nang galing?" Ngumiti siya. "Naglakad-lakad lang ako upang mag-isip." Hindi na nagtanong si Lita. Alam niyang may mga bagay na darating din ang tamang panahon upang maunawaan. Kinabukasan, habang nag-aayos si Robin ng kanilang kamalig,
may isang batang lalaki ang humahangos na tumakbo papunta sa kanila. Mang Robin! Ano yon, Toto? Nasusunog po ang bahay ni Aling Sela. Hindi na nagdalawang isip si Robin. Kasama si Lita at ang iba pang taga-baryo, mabilis silang tumakbo patungo sa bahay ng matanda. Liyab na ang bubong nito. Walang iniisip na panganib, agad na pumasok si Robin upang ilabas ang matandang halos hindi na makalakad. Matapos mailigtas si Aling Sela, bumalik pa siya upang ilabas ang kaunting gamit na maaari pang maisalba. Nang tuluyang maapula ang apoy, wala nang natira sa bahay kundi mga sunog na kawayan. Napaiyak si Aling Sela. Wala na akong tahanan. Lumapit si Robin at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Habang may mga taong handang tumulong, hindi kayo nag-iisa. Kinagabihan, nagtipon ang mga taga-baryo. Sa pangunguna ni na Robin at Lita, nag-ambagan sila ng kawayan, nipa, kahoy, at pagkain upang maipagtayo ng panibagong bahay si Aling Sela. Tahimik itong pinagmamasdan ni Don Marcelo mula sa malayo. Hindi niya maintindihan kung bakit lalong minamahal ng mga tao ang isang dating mahirap na magsasaka. Habang tumitindi ang paghanga ng baryo kay Robin, lalo namang tumitindi ang inggit sa puso ni Don Marcelo. At sa gabing iyon, gumawa siya ng isang pasyang maaaring magbago sa kapalaran ng buong baryo. Lumipas ang ilang linggo matapos maipagtayo ng mga taga-baryo ang bagong bahay ni Aling Sela. Lalong tumibay ang samahan ng mga tao sa barangay San Isidro. Marami ang nagsasabing ang kabutihan ni na Robin at Lita ang muling nagbigay ng pag-asa sa baryong halos mawalan ng sigla dahil sa tagtuyot. Ngunit habang nagiging mas payapa ang baryo, may isang pusong lalo namang nilalamon ng inggit. Sa malaking bahay ni Don Marcelo, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang malawak niyang bukirin. Noon ay siya ang pinakamayamang tao sa lugar. Lahat ay lumalapit sa kanya upang mangutang o humingi ng tulong. Ngayon ay iba na. Mas madalas nang banggitin ng mga tao ang pangalan ni Robin kaysa sa kanya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi ako papayag na matalo ng isang hamak na magsasaka. Maya-maya ay dumating ang kanyang dalawang tauhan. Don Marcelo, sabi ng isa. Ilang araw na naming sinusundan si Robin, pero hindi talaga namin makita kung saan siya pumupunta kapag nawawala siya. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya. Kung hindi ninyo siya masundan, gagawa tayo ng paraan para siya mismo ang magdala sa atin sa kanyang lihim. Nagkatinginan ang dalawang tauhan. Hindi nila alam ang binabalak ng kanilang amo, ngunit batid nilang hindi ito magdudulot ng kabutihan. Samantala, isang umaga ay naghahanda sina Robin at Lita upang magtungo sa palengke. Magbebenta sila ng kaunting palay at mga gulay upang makabili ng mga kailangan sa bahay. Habang inilalagay ni Robin ang mga sako sa kariton, napansin niyang tila may isang batang lalaki na palihim na nakatingin sa kanila mula sa likod ng isang puno. Payat ito at gusot ang damit. Nang mapansin nitong nakita siya ni Robin, mabilis itong tumakbo. Sandali, tawag ni Robin. Ngunit hindi na huminto ang bata. Napailing na lamang siya. Pagdating nila sa palengke, naging mabilis ang bentahan ng kanilang ani. Hindi sila nagtaas ng presyo kahit alam nilang mataas ang pangangailangan sa bigas. Robin, sabi ni Lita, pwede naman nating dagdagan ng kaunti ang presyo. Umiling siya. Sapat na ang tama ang ating kinikita. Kapag masyadong mahal, baka wala nang pambili ang mga mahihirap. Napangiti si Lita. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo niyang hinahangaan ang kanyang asawa.
Habang pauwi sila, muli nilang nakita ang batang kanina. Ngunit ngayon ay nakaupo ito sa gilid ng daan. Niyakap nito ang kanyang mga tuhod habang nakayuko. Lumapit si Robin. "Anak, ayos ka lang ba?" Dahan-dahang tumingala ang bata. Namumugto ang kanyang mga mata. "Wala na po akong magulang. Mag-isa na lang po ako." Napahigpit ang hawak ni Lita sa dala niyang basket. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Nilo po." "Saan ka nakatira?" "Wala na po akong bahay." Tahimik na nagkatinginan sina Robin at Lita. Hindi nila kailangang magsalita. Pareho nilang alam ang nasa isip ng isa't isa. "Halika," sabi ni Robin. "Sa amin ka muna." Napaluha ang bata. "Totoo po ba?" Tumango si Lita. "Hanggat wala kang mapupuntahan, hindi ka mag-iisa." Pagdating nila sa kubo, ay agad nilang pinakain si Nilo. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita nilang ngumiti ang bata. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay may isang pares ng matang lihim na nagmamasid. Isa sa mga tauhan ni Don Marcelo ang nakakita sa pag-uwi ni na Robin kasama ang bata. Mabilis itong bumalik sa kanyang amo upang magulat. Pagkarinig sa balita ay bahagyang ngumiti si Don Marcelo. Kung mabait talaga si Robin. Madali siyang malinlang. Kinabukasan, ipinatawag niya ang batang si Nilo sa kanyang bahay. Takot na nagtungo ang bata. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng mayamang matanda. "Inaalagaan ka ba ni na Robin?" "Opo." "Mabuti ba silang tao?" "Opo." Tahimik na inilapag ni Don Marcelo ang isang supot na puno ng mga barya sa ibabaw ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. "Hindi ko yan ibibigay ng libre." Lumunok ang bata. "Ano po ang gusto ninyong ipagawa?" Malamig na ngumiti si Don Marcelo. "Simple lang. Alamin mo kung saan nagpupunta si Robin kapag umaalis siyang mag-isa. Babalik ka rito at sasabihin mo sa akin. Kapag ginawa mo iyon, sa iyo ang lahat ng baryang ito." Napatingin si Nilo sa supot. Naalala niya ang gutom na ilang araw niyang tiniis bago siya tinulungan ni na Robin at Lita. Naalala rin niya ang kabutihang ipinakita ng mag-asawa. Tahimik siyang yumuko. "Hindi ko po kaya." Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Don Marcelo. "Bakit?" "Dahil hindi po nila ako tinulungan para gamitin ko sila." Tumalikod si Nilo at mabilis na lumabas ng bahay. Naiwan si Don Marcelo na nagngangalit sa galit. Mahigpit niyang sinuntok ang mesa. "Walang batang makakasira sa plano ko." Sa labas ng bahay, humahangos na tumatakbo si Nilo pauwi kina Robin. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang lahat. Ngunit hindi niya alam na may isang tauhan ni Don Marcelo ang lihim na sumusunod sa kanya. Hawak ang isang masamang balak na maaaring magbago sa takbo ng kanilang buhay. Humahangos na tumakbo si Nilo sa makitid na daan pauwi sa kubo ni na Robin at Lita. Halos mawalan siya ng hininga sa pagmamadali. Hindi niya alintana ang pagod sapagkat alam niyang kailangang malaman agad ng mag-asawa ang balak ni Don Marcelo. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niyang naghahanda sina Robin at Lita ng hapunan. "Nilo?" nagtatakang tanong ni Lita. "Bakit ka hinihingal?" Hindi agad nakapagsalita ang bata. Ilang sandali siyang huminga ng malalim bago tuluyang nakabawi. "Mang Robin, may sasabihin po ako." Agad na naupo si Robin sa tabi niya. "Ano iyon, anak?" Ikinuwento ni Nilo ang lahat. Kung paano siya ipinatawag ni Don Marcelo, ang supot ng mga barya, at ang utos na sundan si Robin upang malaman ang lihim nito.
Tahimik lamang na nakinig ang mag-asawa. Nang matapos ang bata ay yumuko ito. Pasensya na po. Natakot akong baka isipin ninyong gusto ko kayong ipagkanulo. Mumiti si Robin at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Nilo. Hindi mo kami ipinagkanulo. Sa halip, pinili mong maging tapat. Napaluha ang bata. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Lumapit si Lita at pinunasan ang luha nito. Mula ngayon, pamilya ka na namin. Mas lalo pang napaluha si Nilo. Hindi niya akalaing makakatagpo siyang muli ng mga taong tatanggap sa kanya ng buong puso. Ngunit habang nag-uusap sila, may isang aninong nakatayo sa likod ng mga punong kawayan, tahimik na nakikinig. Isa iyon sa mga tauhan ni Don Marcelo. Narinig nito ang lahat ng sinabi ni Nilo. Mabilis itong umalis upang ipaalam sa kanyang amo. Kinabukasan, ipinatawag muli ni Don Marcelo ang kanyang mga tauhan. Palpak ang una nating plano. Yumuko ang dalawa. Ngayon ako na mismo ang kikilos. Nagkatinginan ang mga tauhan. Hindi pa nila nakikita ang kanilang amo na ganoon kaseryoso. Samantala, patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Robin at Lita. Sa tulong ni Nilo, mas naging magaan ang kanilang gawain sa bukid. Masipag ang bata at mabilis matuto. Tinuruan siya ni Robin kung paano magtanim, mag-araro at mag-alaga ng mga pananim. Ang lupa, sabi ni Robin habang nagtatanim sila, ay parang puso ng tao. Napatingin si Nilo. Kapag inalagaan mo ito ng may pagmamahal, ibabalik nito ang kabutihang ibinigay mo. Tumango ang bata. Hindi niya malilimutan ang mga salitang iyon. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga silang tatlo sa harap ng kubo, biglang dumating si Mang Berto. Robin! Tumayo agad si Robin. Ano po iyon? May kakaibang nangyayari sa kagubatan. Napakunot ang noo niya. Bakit po? May mga taong nagsasabing may mga ilaw na lumilitaw tuwing hating gabi. Nanahimik si Robin. Alam niya kung ano ang maaaring tinutukoy ng matanda. Ngunit hindi siya nagsalita. Baka may mga mangangahoy lang po, sagot niya. Umiling si Mang Berto. Hindi. May dalawang lalaki raw na pumasok sa kagubatan kagabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakauuwi. Napatingin si Robin kay Lita. Pareho silang nakaramdam ng kaba. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang dalawang nawawalang lalaki ay mga tauhan pala ni Don Marcelo. Nagtipon ang mga tao upang hanapin ang mga ito. Kasama si Robin sa sumama sa paghahanap. Maghapon nilang sinuyod ang kagubatan. Nang sumapit ang hapon, narinig nila ang mahinang sigaw. Mabilis silang tumakbo sa pinanggagalingan nito. Natagpuan nila ang dalawang tauhan na pagod at gutom na gutom. Nanginginig ang mga ito sa takot. Ano ang nangyari? Tanong ni Mang Berto. Hindi agad nakapagsalita ang isa. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi nito. Hindi namin alam. Paulit-ulit kaming naglakad. Pero parang hindi kami makalabas. Parang may kung anong puwersang nagpapabalik sa amin sa iisang lugar. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na nagsimulang matakot sa kagubatan. Tahimik lamang si Robin. Alam niyang tinutupad ng mahiwagang balon ang pangako nitong protektahan ang lihim. Nang gabing iyon, muli siyang nagtungo sa punong balete. Pagdating niya ay agad na sumikat ang gintong liwanag. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Robin, narito po ako. Malapit na. Napakunot ang noo niya. Ano po ang malapit na? Ang taong sakim ay paparito na mismo. Hindi na siya magpapadala ng iba. Bumilis ang tibok ng puso ni Robin. Kapag dumating ang sandaling iyon,
Ang katapatan ng iyong puso ang magiging pinakamalakas mong sandata. Tahimik na yumuko si Robin. Pag-uwi niya sa kubo ay hindi na siya mapalagay. Pakiramdam niya ay nalalapit na ang araw ng pinakamatinding pagsubok. At sa kabilang panig ng baryo, nakatayo si Don Marcelo sa harap ng kanyang kabayo. Suot niya ang makapal na balabal at may dalang lampara. Sa wakas ay nagpasya na siya mismo ang pumasok sa mahiwagang kagubatan upang hanapin ang lihim na matagal na niyang minimithi. Hindi pa sumisikat ang araw nang tahimik na umalis si Don Marcelo sa kanyang malaking bahay. Wala siyang isinamang tauhan. Hindi na siya nagtitiwala sa kanila matapos ang paulit-ulit nilang kabiguan. Bitbit niya ang isang lampara, isang matibay na tungkod, at isang maliit na supot na puno ng gintong barya. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang layunin. Hanapin ang pinagmumulan ng kayamanan ni Robin. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, maaga ring nagising si Robin. Hindi siya mapakali mula nang marinig niya ang babala ng mahiwagang balon. Habang nagdarasal siya sa harap ng kanilang kubo, lumapit si Lita. "Robin, parang mabigat ang iniisip mo." Ngumiti siya ng bahagya. "May pakiramdam akong may mangyayaring hindi maganda ngayon." Hinawakan ni Lita ang kanyang kamay. "Mag-iingat ka." Tumango si Robin. "Ako'y babalik." Bago pa man tuluyang magliwanag ang paligid, tinahak na niya ang landas patungo sa kagubatan. Pagpasok niya sa ilalim ng malalaking puno, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin. Para bang naghihintay ang buong kagubatan sa isang mahalagang pangyayari. Pagdating niya sa punong balete, ay natagpuan niyang tahimik ang mahiwagang balon. Ngunit ilang sandali lamang ay nagsimulang kumislap ang gintong liwanag mula sa kailaliman nito. "Robin, narito po ako." Dumating na ang taong puno ng kasakiman. Bumilis ang tibok ng puso ni Robin. Nasaan po siya? Hinahanap ka niya. Hinahanap niya ang balon. "Huwag kang matakot. Ang katotohanan ang siyang magtatanggol sa iyo." Tahimik na yumuko si Robin. Hindi nagtagal ay may narinig siyang mga yabag. Mabibigat, mabagal. Papunta sa kanyang kinaroroonan. Mula sa likod ng makapal na baging ay lumitaw si Don Marcelo. Nang makita niya ang lumang balon, nanlaki ang kanyang mga mata. "Kaya pala, ito ang lihim!" Mabilis siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit sa bunganga ng balon, ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagliparan ang mga tuyong dahon. Halos mapatay ang dala niyang lampara. Hindi natinag si Don Marcelo. "Akin na ang kayamanang ito." Sigaw niya. Lumapit si Robin. "Don Marcelo, lumingon ang matanda. Umalis na po tayo rito. Hindi para sa atin ang lugar na ito." Ngumisi si Don Marcelo. "Huwag mo akong lokohin. Kung ano man ang ibinigay ng balon sa iyo, magiging akin iyon." Dumukot siya sa kanyang supot at ibinuhos ang mga gintong barya sa bunganga ng balon. "Kunin mo ang mga ito. Bigyan mo ako ng higit pang kayamanan." Tahimik ang paligid. Walang nangyari. Lalong nagalit si Don Marcelo. "Hindi sapat? Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko." Muli siyang sumigaw sa kailaliman ng balon. Ngunit nanatiling tahimik ang mahiwagang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling lumitaw ang gintong liwanag. Kasabay nito ang malalim na tinig. "Ang biyaya ay hindi nabibili." Nanigas si Don Marcelo. "Sino ka?" Walang kayamanang ibinibigay sa pusong nilalamon ng kasakiman. Namutla ang matanda. "Hindi! Karapatan kong yumaman."
muling umihip ang malakas na hangin. Unti-unting gumuho ang lupang kanyang kinatatayuan. Nadulas siya at halos mahulog sa balon. "Robin!" sigaw niya. "Tulungan mo ako!" Sa loob ng ilang sandali ay nag-atubili si Robin. Naalala niya ang lahat ng pang-aapi at paninirang ginawa ni Don Marcelo. Ngunit naalala rin niya ang babala ng mahiwagang tinig. "Huwag mong hayaang manaig ang galit." Agad siyang tumakbo. Inabot niya ang kamay ni Don Marcelo. Mahigpit niya itong hinila hanggang tuluyan itong makaahon. Pareho silang napaupo sa damuhan habang hinihingal. Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Don Marcelo. Hindi siya makapaniwala. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, iniligtas pa rin siya ng taong nais niyang pabagsakin. "Robin," mahina niyang sabi. "Bakit mo ako tinulungan?" Ngumiti si Robin. "Dahil ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan." Tahimik na yumuko si Don Marcelo. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakaramdam siya ng matinding hiya. Habang nakaupo silang dalawa, muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Ang taong marunong magsisi ay maaari pang magbago. Unti-unting naglaho ang gintong liwanag. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Hindi na nagsalita pa sina Robin at Don Marcelo. Tahimik silang naglakad palabas ng kagubatan. Ngunit pareho nilang alam na hindi na magiging katulad ng dati ang kanilang buhay. Tahimik na naglakad sina Robin at Don Marcelo palabas ng kagubatan. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tanging ang tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong dahon ang maririnig. Habang papalapit sila sa baryo, lalong bumibigat ang dibdib ni Don Marcelo. Sa buong buhay niya, sanay siyang igalang dahil sa kanyang yaman. Ngunit ngayon, napagtanto niyang ang lahat ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Pagdating sa barangay San Isidro, maraming tao ang nagulat nang makita silang magkasamang naglalakad. Lumapit si Mang Berto. "Don Marcelo, ayos lang po ba kayo?" Tumango ang matanda. Ngunit ang kanyang mukha ay malayo sa dating mayabang na anyo. Tahimik siyang umuwi sa kanyang malaking bahay. Samantala, bumalik si Robin sa kanilang kubo. Sa pagdating niya ay agad siyang sinalubong ni Lita at Nilo. "Robin!" sigaw ni Lita habang niyayakap ang asawa. "Salamat at ligtas kang nakauwi." Napangiti si Robin. Mahaba ang nangyari. Hindi na mahalaga ang lahat. Ang mahalaga ay ligtas ang lahat. Napatingin si Nilo sa kanya. "Mang Robin, nakita ninyo ba ulit ang mahiwagang balon?" Sandaling natahimik si Robin. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. "May mga lihim na dapat manatiling lihim." Tumango si Nilo. Hindi na siya nagtanong pa. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga ipinatawag ni Don Marcelo ang lahat ng taga-baryo sa gitna ng plaza. Nagtaka ang mga tao. Hindi nila alam kung ano ang dahilan ng biglaang pagtitipon. Nang makumpleto ang lahat, dahan-dahang tumayo si Don Marcelo sa harap nila. Tahimik ang buong baryo. Huminga siya ng malalim. "Mga kababayan, marami akong pagkakamali." Nagkatinginan ang mga tao. Hindi nila inaasahan ang maririnig. Sa loob ng maraming taon, mas inuna ko ang kayamanan kaysa sa kapakanan ng aking kapwa. Naging sakim ako. Naging mapagmataas. Tiningnan ko ang mga mahihirap na parang wala silang halaga. Tahimik na nakikinig ang lahat. Pagkatapos ay humarap siya kay Robin. "Robin, humihingi ako ng tawad." Nagulat ang buong baryo. Ang pinakamayamang tao sa lugar ay humihingi ng tawad sa isang simpleng magsasaka. Lumapit si Robin. Mahinahon siyang ngumiti.
Pinapatawad ko po kayo. Napaluha si Don Marcelo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mula sa araw na iyon ay nagsimula siyang magbago. Binawasan niya ang upa sa mga magsasakang nagsasaka sa kanyang lupa. Pinatawad niya ang maraming matagal ng pagkakautang. Nagpatayo siya ng balon sa gitna ng baryo upang hindi na mahirapang kumuha ng tubig ang mga tao. Nagpagawa rin siya ng maliit na paaralan upang makapag-aral ang mga batang mahihirap. Unti-unti ring umunlad ang buong barangay San Isidro, hindi lamang dahil sa masaganang ani, kundi dahil natuto ang mga tao na magtulungan. Samantala, ipinagpatuloy ni Rob at Lita ang kanilang simpleng pamumuhay. Hindi nila ipinagpalit ang kanilang kubo sa malaking bahay. Hindi sila naging maluho. Sa halip, ginamit nila ang kanilang biyaya upang makatulong sa mga nangangailangan. Lumaki si Nilo na parang tunay nilang anak. Tinuruan nila itong maging masipag, tapat, at mapagmahal sa kapwa. Lumipas ang maraming taon. Isang dapit hapon, muling nagtungo si Robin sa punong balete. Tahimik siyang lumapit sa mahiwagang balon. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala na ang gintong liwanag. Wala na ring mahiwagang tinig. Sumilip siya sa kailaliman. Malinaw na tubig na lamang ang kanyang nakita. Napangiti siya. Nauunawaan na niya. Hindi kailanman ang balon ang tunay na nagpayaman sa kanya. Ang balon ay nagbigay lamang ng pagkakataon. Ngunit ang kabutihan, katapatan, kasipagan, at pagmamahal sa kapwa ang siyang nagpapanatili ng biyaya. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Pagkatapos ay tuluyan na siyang tumalikod. Hindi na siya muling bumalik sa lugar na yon. Lumipas ang mga taon, naging alamat sa barangay San Isidro ang kwento tungkol sa isang mahirap na magsasakang pinagpala ng isang mahiwagang balon. Marami ang nagtangkang hanapin ito. Ngunit wala ni isa ang muling nakatagpo sa lumang balon sa ilalim ng punong balete. Parang nilamon na ito ng kagubatan at ng panahon. Tanging si Robin lamang ang nakaaalam ng katotohanan. At pinili niyang dalhin ang lihim na iyon hanggang sa kanyang huling hininga. Sapagkat para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o lawak ng lupain. Ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad, tumulong sa kapwa, at magpasalamat sa bawat biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Wakas.